Pag-usapan ho natin ngayong umaga, ito hong isa pa mga kabrigada sa mga usapin na malapit ho sa ating mga sikmura, literal mga kabrigada. Ito hong dagdag sahod sa mga manggagawang Pilipino. Na nakaraan partner, marami ho yung mga nagbunyi dahil nga ho nakalusot po sa House of Representatives sa third and final reading. Ito nga ho ating 200 pesos na legislated wage hike mga kabrigada. And before that, Brigada Gabs, lusot na naman sa Senado yung 100 pesos na wage hike. Yan! Kaya medyo nabuhayan ng pag-asa mga kabrigada, mga magagawa na may possibility na maging batas at matupad yung inahangad, pinapangarap at hinihiling Brigada Gabs na wage hike, dagdag sahod sa ating mga manggagawa. Yan. Pero bigyan lang natin ng paglilinaw mga kabrigada. Baka sabihin ho ninyo, ano ba itong legislated wage hike na ito? Para ho malinaw sa ating lahat mga kabrigada. Ang sistema ho kasi natin sa ngayon, para ho magkaroon ho tayo ng dagdag sahod mga kabrigada, dalawang pamamaraan yan partner, di ba? Yan. Pwedeng sa pamamagitan ho ng batas. Ito Yan. nga ho yung legislated wage hike. Kaya legislated, ibig sabihin ho mga kabrigada, merong panukala ang Kamara, may panukala ang Senado, pinagbangga ho nila at naaprubahan. Yung isang pamamaraan mga kabrigada, ito hong mga natamasa natin recently, taon-taon na pagtaas sa sahod sa pamamagitan po ng mga RTWPB. Yan. RTWPB, mga kabrigada, yun naman Brigada Gabs, mga kabrigada ay per region. Per region. No. So, depende kung magkano yung correct. pwedeng aprobahan ng RTWPB sa isang rehiyon. yan. So, di ba, may mga petition dyan, di ba, para sa wage increase. Oo. So, halimbawa, ang NCR magdadagdag ng, kunyari, 14 pesos per day Yan. sa minimum daily wage. Oo. Ang Central Luzon, kunyari, may dadagdag na 20 pesos, kunyari. Di ba? Ganyan ho yung mga nangyayari ho sa mga nagdaang buwan, nagdaang taon mga kabrigada. So ang legislated wage hike, sabi nga ng TUCP partner, di ba, higit isang dekada na o almost 1 decade na mula nung huli magkaroon ng legislated. 36 36 years. sorry. 36 years, higit 3 dekada, mag-aapat na dekada na. 1989 pala. Yung last na Diba? legislated wage hike. Kapag ganyan mga kabrigada, almost 4 decades, ganun na ho katagal mga kabrigada, di ba? So ngayon ho, meron ho sa Senado nga at sa Kamara, kagaya na nabanggit natin kanina, na legislated wage hike. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng batas, yung pagdagdag ng sahod. Ito ho'y nakalusot na sana sa Senado, nakalusot na ho sa Kamara, pero mga kabrigada, kahapon ho, parang medyo lumayo tayo sa realidad. Parang medyo lumayo yung tsansa na ito ho'y maisakatuparan na. Yung description ko doon, Brigada Gabs, dead on arrival. Diyan sa bicameral conference, mga kabrigada, ng Senado at Kongreso, yung proposed legislated wage hike. Dead Patay on na. arrival. Namatay ho, mga kabrigada. Ang dahilan, hindi ho kasi, kumbaga ba, na-ratify ito at parang hindi nagkasundo, partner. Parang Brigada Gabs parang namatay siya na parang stroke yung ikanamatay, di ba? Buhay na buhay tayo nung sinabi na aprobado ng Kongreso at ng Senado yung proposed legislated wage increase. Masiglang-masigla, Brigada Gabs. Pero nung dumating sa bicameral conference, mga kabrigada, abay, tigok. Natigok ho, mga Stroke kabrigada. ang ikinamatay. Hindi ho kasi nagkasundo, mga kabrigada, kung 200 ba o 100. Diba? Ulitin ko, sa Kamara 200, sa Senado 100. So hindi ho nila napagkasundoan. Saan ba tayo magko-compromise? Hindi ba pwedeng 150 na lang? Hindi ho nagkasundo, mga kabrigada, dahil magkaiba nga ho sila ng pinupush na dagdag sahod. Pero ang nangyari doon, Brigada Gabs, parang parang inuna pa rin ng mga mababatas yung kanilang pride. Bakit ko nasabi yan, mga kabrigada? Pwede naman kasi na i-adapt ng Senado yung 200 pesos na inaprubahan ng Kamara at pwedeng i-adapt ng Kamara yung 100 pesos na inaprubahan ng Senado. Pero walang gusto mag-give in, di ba? Walang gustong mag-compromise. Diba? So ang nangyari, wala na pagkasunduan. Di ba? Natapos yung sesyon nang wala ho na-ratify na kahit anuman dagdag sahod. Paano yun, Brigada Gabs? Kapag ano pang implication kapag yung Senado ang a-adapt doon sa Kamara version, di ba? Parang baka takot sila na baka yung credit mapunta sa Kamara, di ba? Pwede. Yung Kamara naman, ayaw nilang ibaba yung kanilang proposal into 100 pesos, baka na naman sabihin na
Nako, yung na-approve yung version ng Senado, hindi sa atin, di ba? We cannot take credit on that. Yan. And ultimately, ang nangyari doon, ganun talagang wala. Ganun na nga. Ganun na So nga. dahil nagbatigasan sila, wala na tuloy na. Wala na. Di ba? Parang ano yan partner, parang inalok kita ng kunyari, inalok kita ng 5,000. Tapos si Roman, inalok ka ng 10,000. Oo. Nagtatalo, nagdadalawang isip ka, kanino kayong tatanggapin ko? Oo. Kay Gabo o kay Roman? Oo. 5,000, 10,000. Oo. Dahil nagdadalawang isip ka, pareho na lang kami umatras. Wala So na. parang may Oo. dalawa na nakalatag dyan, dahil hindi ho ninyo mapagkasundoan, wala na lang natuloy, mga kabrigada. So ang mangyayari ho dyan, Wala na. Wala na. Oh. Goodbye. Oh. Goodbye. Refile na naman. Good friends, goodbye. Ay, nako. So mangyayari dyan, mga kabrigada, balik sa step 1 na naman. I-refile na naman. Ifa-file sa 20th Congress. Oh. Susunod na kongreso na. Pero may mga aral, Brigada Gabs kapag ka-refile, baka naman wag ng 200 pesos. Di ba? Para mas madaling mapagkasunduan. Oo. Actually, partner, bago pa yan na dalhin sa BICAM kahapon, merong babala actually, partner, ang economic managers. Meron silang babala dyan, mga kabrigada. Merong joint statement na inalabas yung mga economic managers ng Marcos administration. Sino-sino ba yung mga economic managers? Siyempre, isa-isayin natin. Oo. Budget Secretary Amina Pangandaman. DTI Secretary Roque. Oo. Finance Secretary Ralph Recto. Yung mahirap i-pronounce. Sino? DepDev. DepDev. Ayan, DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Oo. Nandyan din ho, mga kabrigada, si BSP Governor Eli Remolona, mga kabrigada. Tapos mahaba kasi ito, mga kabrigada, si Secretary Frederick Go, yung Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Itong sa TEA, mga kabrigada, di ba? So yung mga economic managers, meron silang babala, partner. Actually, hindi lang naman economic managers yung nagbabala before, di ba? Diba? Ang ECOP, ayaw nila, gusto nga nila i-veto if ever man na dumating sa opisina ng Pangulo. So economic managers, mga kabrigada, sabi ho nila, baka merong dangerous, mapanganib na mga economic implications kapag nakalusot yung 200 pesos. medyo babawan natin yung mga economic implications, Sige nga. Brigada Gabs. Ang ibig sabihin nun, baka maraming mga negosyo yung magsasara. Yan. Baka maraming mga kumpanya yung magtatanggal ng mga trabahante kasi tataas mo yung sweldo ng mga manggagawa So yun yung mga sinasabi nila na posibleng implication, economic implication kapag ka tinupad yung mungkahi na 200 pesos. Yan. Bigyan tayo ng example para mas madali ho ninyo maintindihan. Dalawa kasi, di ba? Meron mga malalaking kumpanya. Mga naglalakihang kumpanya na meron na hong mga employed na thousands and thousands of employees. Yan. Hindi yon. Doon tayo sa mga maliliit na kumpanya. So, halimbawa, meron akong cafe. Meron akong restaurant. So, sa restaurant ko, meron akong mga 20 empleyado, partner. So, ito lang yung kinikita ko buwan-buwan. Kinikita ng restaurant ko, buwan-buwan, mga kabrigada. So pag kinumpute ko yun, ito yung mapupunta sa mga sahod ng mga empleyado ko. Ito yung mapupunta sa operations, yung mga pambili ng mga sangkap, pambayad ng renta, ganyan. So dalawa, di ba? Hinati ko na ho yung kinita ko, mga kabrigada. So dahil tumaas, may order na itaas ang sahod. Kailangan kong taasan yung sahod ng mga empleyado ko, mga kabrigada. Ano gagawin mo? Ang gagawin ko ngayon? Una, syempre, kukumputin ko. Naku, ang laki na pala ng mga mapupunta para sa mga pasahod sa empleyado ko. So dahil ang laki na ng mapupunta dun sa sahod ng mga empleyado ko, wala na kaming kikitain ngayon. Yung mga budget sana namin para sa renta, sa operations, sangkap, mababawasan na. Di ba? Anong gagawin ko ngayon? Magtanggal ka ng trabahante. Correct, di ba? Di ba? Mag-lay off ako. Magda-downsize ako ng mga empleyado ko para masustain ko pa rin yung operasyon ko, hindi mako-compromise yung service ko, at makakapagbigay pa rin kami ng quality na pagkain. Yan. Malinaw, mga kabrigada. So, ayun ho yung parang kumbaga ba epekto ng lay-off, Pero downsizing. may iba pang epekto, Brigada Gabs. Sige. Dahil mahal na mahal mo yung mga trabahante mo, Nako, ayaw kong pakawalan ito si Roman, itong si Justin kasi magaling yan, masipag. magaling magtrabaho to. Masarap magluto yan si diba? Justin. Yung gagawin ko na lang, retain ko sila, mamahalan ko na lang yung presyo ng mga serbisyo at produkto. Correct, di ba? Yun. So kung halimbawa yung kape.
Kape. Oo. Kape ko dati, 150 pesos. Oo. Pero ayoko alisin si Roman tsaka si Justin. Oo, di ba? Oo. Gawin ko na lang 200. Gawin mo ng 200. Oh. Para Oo. mabawi ko yung pasahod ko sa kanila, ipapasa ko ngayon sa mga customer ko. Yan. Ganon. Yung mga customer mo naman, Nako, ang mahal na ng kape ng restaurant ni Oo. Gabo. Napakamahal na. napakamahal na. 200 na, Diyos ko po, hindi na ako bibili niyan. Pero pwede naman na, naku, napakamahal na ng kape ni Gabo. Oo. Pero tumaas naman yung sahod ko, kaya carry lang. Ayun nga, partner. Pwede diba? naman ganun eh. Actually, ayun yung mga sinasabi, di ba, na interview natin, yung mga labor groups, Oo. TUCP. Oo. Actually, pag tinimbang mo naman yung sa kabilang side, yung mga pumapabor ho dito sa wage hike, ang unang mangyayari kapag tumaas ang sahod, mas iikot daw ang ekonomiya, Oo. mas tataas yung spending, mas iikot yung pera. Kasi, kung dati ikaw, na hindi mo afford yung 150 pesos na kape ni Gabo, Oo. mataas na yung sahod ko mabibili ko na ngayon yung 200 pesos. Pero, may pero ako doon, Brigada Gabs eh. Yun kapag yung customer mo, itrabahante. What if yung customer mo, galing Mindanao, galing North Cotabato, pumunta ng Maynila, gusto magkape, farmer siya sa North Cotabato, mangingisda siya sa North Cotabato. Nako, hindi ko afford yan. Wala namang increase doon sa income ko. Hindi naman ako apektado doon sa wage hike na ipinatupad ng gobyerno. So, hindi ako bibili doon sa iyo. Mas marami kaya kami mga farmers, Yan. mga fishermen, mga hindi trabahante, Brigada Gabs. Sinasabi nga ng itong ECOP, sinasabi nila na nako, yung makabenepisyo dyan, 16% of the labor force lang. Yung more than 80%, yung mga magsasaka, Tsaka yung mga vendors, mga informal workers. mga informal workers, hindi sako. makikinabang dyan. Yan. Yun yung bumubuo sa mas malaking populasyon ng Pilipinas na may malaking contribution sa ekonomiya. Pero ang sagot naman dyan, partner, ng mga pabor dito sa wage hike. So, halimbawa ako, empleyado kunyari ako. Meron akong daily na 645, partner. So dahil nadagdagan na yan ng 200, magiging 845 na ang aking arawan sahod. Dahil may extra 200 na ako, may nakita akong fishbowlan doon. Dati tinitipid ko yung pera ko para wag na ako mag-fishbowl. Ngayon may extra 200 na ako eh. So magpi-fishbowl ako ngayon. Yung mga dating hindi ko nabibili, bibilin ko ngayon. Diba? So yun yung sinasabi nila na, ay hindi ho, may tulong din ho yan sa mga tindero, sa mga informal workers. So doon natin makikita mga kabrigada na mahirap timbangin, partner. Mahirap timbangin eh. Kasi halimbawa, yung mga nakabenepisyo ng wage hike, ordinaryo magagawa, Brigada Gabs, syempre may pera eh. Pwedeng pwede din mag-create ng negosyo, magkaroon siya ng capital para maka-create ng jobs para sa mga tambay doon sa kanilang paligid. Maraming kumbaga napaka-komplikado na bagay na yan, Brigada Gals, pero may mga bagay na pwedeng mag-meet halfway. Yan. 'Di ba? Magkaroon tayo ng compromise. Masyado malaki yung 200. Pwedeng baba. Pwede pakibaba. Yung medyo kaya namin. Yung hindi masakit. Hindi masakit sa bulsa. Yung tipong, hindi nakabubutas sa bulsa. Yung tipong panalo si empleyado, panalo si employer, panalo yung informal workers, panalo yung mga literal na workforce, Filipino workforce, walang talo. Yan. Pero ang hirap kasi, partner, di ba? Medyo masalimuot na usapin yan. Pero linawin lang natin, hindi ho kami tutol sa wage hike. At hindi rin kami, kumbaga ba, syempre, ang gusto ho natin, yung kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Pero pag tinimbang kasi natin, partner, di ba, mabigat na usapin eh. Oo. Di mo alam kung sinong talo, sinong panalo. Pero ako, Brigada Gabs, talagang panig ako doon sa mga maliliit na mga gagawa na kailangan talagang itaas ang kanilang sweldo. Isipin ho ninyo yan, mga kabrigada, yung sahod ho natin sa ngayon, hindi ho yan nakabubuhay. Lalo na kapag ikaw ay may pamilya na, may anak na, may pinag-aaral ka na kulang ho ang ating minimum wage, mga kabrigada. Lalo na sa Metro Manila, kahit napakataas ng, tayo may pinakamataas na minimum daily wage. Diyos ko po, yung cost of living natin, pagkamahal. Taas din, Ay nako. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.